Eternal love. Sa aking palagay, ang kasal ay hindi mahalaga kay Munting Lima. Dapat siguro isang tabi na natin. Payag kayo? Hindi. Hindi yun dapat maudlot. Ang makalakit na tribo at ang kanang Soro ay nagkasundo. Kaya bakit hindi itutuloy nang dahil lamang sa isang espiritu ng ahas? Tama. Sa palagay ko, tama ang makalangit na emperador. Sa aking palagay, hindi rin nais ni Prinsipe Sang si Bai Chen. Bai Chen, hindi ba mas makabubuti kung paghiwalayin na lamang natin sila? Tama. Emperador, ano ang iyong iniisip? Payag ka na ituloy? At payag ding hindi? Sa palagay ko, ang kanyang mga dahilan ay parehong tama. Pagbati, Emperador. Tumayo ka. Opo. Nais ko na ipakilala sa inyo ang aking apo, si Yewa. Pagbati, mga dakilang Diyos. Ano ang kaugnayan mo kay Moyen? Wala kamahalan. Makalangit na Emperador, hindi ba't magkamukha sila ng namayapang si Moyen? Ako rin, naguluhan riyan. Naisip ko nga rin noon. Ang kaluluwa ni Moyen ay nagkalat ng 70,000 taon. Marahil meron pang natira. Hiniram niya ang katawan ni Yewa paglipas ng 20,000 taon. Hiniram ang katawan ng dakilang Diyos? Hindi maaari. Kung nanatili ang kaluluwa ni Moyen, hindi siya manghihiram ng katawan, kundi babalik siya sa bundok ng Kunlun. Yun ay unang haka-haka ko lamang. Ngunit ngayon, kinakalimutan ko na. 20,000 taong gulang naging dakilang immortal si Moyen. Si Ewa, sa edad na 20,000 taong gulang. Ang batang ito, nais patunayan na hindi siya si Moyen. Sa edad na 20,000 taong gulang, madadaig na tayo. Siyang nakaka. Ang kamahalan kaya'y may asawa? Hindi pa ako binibigyan. Mabuti kung gano'n. Kamahalan. Marami bang umuntang panauhin ngayon? Maliban po kay Emperador Dongwa, lahat sila ay nasa loob. Salamat. Opo. Natatakot ka? Hindi, kamahalan. Narito ngayon ang lahat ng mga immortal. Kung makikiusap tayo sa aking ama, may pagkakataon ka bang mabuhay? At kung papatayin ka niya, pangako, susundan kita. Kamahalan. May binigay ako sa tagapagtanggol ng Roshi. Pag kumilos si Chingsang sa mga susunod na araw, ako na mismo ang pupunta. Ipabatid natin sa Emperador. Mamaya na. Mga dakilang Diyos, tigil. Alis na. Opo. Ang bihira. Kung kailan mayroong kasiyahan. Sabi ko sa'yo,
hindi ito ang tamang panahon. Ang akala ko pag nagtulungan tayo, ang kasal ay hindi na matutuloy. Pero ngayon sa dami ng mga Diyos na narito, tiyak na mas mapapayahal ito si Baichen. Hindi mo ko masisisi. Hindi ko batid na ang kamahalan ay magiging matapang. Sangji, ang lakas ng loob mo. Pumasok ka pa rin sa toring bilangguan ng demonyo. Aking ama, makinig kayo sa akin. Walang alam na mahi kasi Xiaoxin. Kung hindi ko siya sinagip, maaaring wala na siya ngayon. At namatay sa toring bilangguan ng demonyo. Labis kang mag-aalala kung mabubuhay siya o hindi. Sasama ka ba sa kanya? Sa kamatayan kahit ano ang kabayaran? Opo. Handa akong mamatay, ama. Kasama ni Xiaoxin. Sige. Kung yun ang iyong nais. Ngayon, sa harapan ng dalawang Diyos, kayo ng ahas na yan ay mamamatay para sa inyong kasalanan. Opo. Masusunod. Xiaoxin, kahit 3 buwan lang tayo nagsama, mas masaya pa yon kaysa sa mga taong nabubuhay ako. Ngayon, mauuna ka at susundan kita. Kamahalan. Ako ay nakahanda ng mamatay. Emperador ng Zoro, Oh, tingnan mo ang malalim nilang pag-iibigan. Hindi ganun kabigat ang kanilang kasalanan. Tunay na mas mabuting itigil na ang kasal nang matapos na ang usapan. dahil handa kang makiusap para sa kapakanan ng kamahalan, maaaring... Hindi. Kasalanan ng makalangit na tribo dapat magpaliwanag sa angkan ng Zoro. Maaari niyo ba akong pakinggan, Ama? Anong nais mong sabihin? Sa aking palagay, dapat nang tapusin ang kasunduan ni na Sangji at Baichen. Mapangas! Sa palagay mo ba ikaw ang magpapasya sa kasunduan? Patapusin niyo po ako, Ama. Sige na. Kung hindi ka magpipigil ng salita, paparusahan kita. Salamat sa pagkakataon, Ama. Salamat din sa Emperador ng Zoro. Ang kasunduan ni na Sangji at Baichen, kasunduan din ng makalangit na tribo at ng angkan ng Zoro. Isa itong mahalagang kaganapan. Kita rito ang ugnayan ng makalangit na tribo at ng angkan ng Zoro. At dahil hindi mapapakasalan ni Sangji si Baichen, bakit hindi na lang yung may mataas na katayuan sa makalangit na tribo ang pakasalan ni Baichen? Ito ay kasunduan pa rin ng dalawang tribo. Pangalawa, mananatili ang kanilang karangalan. Ganun ba kadali? Palitan ng mapapakasawa? Minamalit mo ba si Baichen? Hindi po sa ganun. Hindi ko po siya minamaliit. Sa katunayan po niya ng tinutukoy ko na may mataas na katayuan ay walang iba kundi si Yewa. Si Yewa? Opo. Ang hinirang na prinsipe at susunod na makalangit na emperador.
Ang sinabi mong yan ay tila maganda nga. Tunay ngang maunawain kayo. Hindi pa magkakilala noon sina Sangji at Baichen. Likas na walang pag-ibig. Isa pa, mayroon na siyang iniibig. Hindi siya nababagay kay Baichen. Kung itutuloy pa rin nila ang pagpapakasal, mali ito para sa Chinshu at ang kanang Soro. Tama, hindi ito makatarungan. Kung magiging si Yewa, maipapakita natin ang katapatan. Siya ang magiging makalangit na emperador. Kung pakakasalan siya ni Baichen, siya ang magiging makalangit na emperatriz. Ang pinakakagalang-galang. Hindi ba lahat magiging masaya? Hindi na rin masama. Lahat ay matutuwa kung ganun. Sa palagay ko si Yewa at Baichen ay nababagay. Siyang tunay? Nakita ko ang paglaki ni Baichen. Pipili ba ako ng mali para sa kanya? Napakatigas ng ulo niya. Tumanggi na siya noon sa naging kasunduan. Kung ang kasal nila ni Sangji ay hindi matutuloy at sabihin na sa iba na siya ikakasal, hindi ba't mas lalala? Kung hindi siya matutuwa, huwag na lang ding ituloy. Sa palagay namin, isa itong napakagandang mungkahi. Ano sa palagay ninyo, makalangit na emperador? Yewa, lumapit ka rito. Opo. Tanggapin mo ang kasunduan na ito. Kapag napagpasya ng araw ng kasal, sa ngalan ng makalangit na tribo, isasama mo si Baichen sa makalangit na palasyo bilang konsorte. Kapag bumalili ka sa akin, si Baichen ang emperatriz. Masusunod ko. Sangji, Opo, Ama. pumunta ka sa Ilaga. At ikaw ay magiging Panginoon ng tubig. Ako po ay susunod. Madali siyang nakaligtas. Sinira niya ang kanyang buhay ng dahil sa babae. Bakit kaya? Ay, pakiramdam ko, ito'y kasalanan ko. Para bang nahihirapan akong huminga? Kung iyan ang pakiramdam mo, bakit hindi na lang ikaw ang magpakasal kay Baichen? Hindi siya pangkaraniwang babae. Anak siya ng emperador ng Soro. Kung siya'y mahihirang bilang isang kataas-taasang diyosa, tiyak na walang tutuliksa sa kanya. Kung sinabi kong pakakasalan ko siya, hindi ako karapat-dapat para sa emperador ng Soro at kay Juyan. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Nangyari na. Pakakasalan ko na lang siya. Ako ang may kasalanan nito. Bakit mo tinanggap ang utos? At bakit hindi? Yawa, batid ko na alam mo lahat. Kung paano kita pakitunguhan. Batid mo naman lahat. Bakit mo ba naisipan na gawin yun, ha? Ano ba ang dapat kong malaman? Dapat mong malaman na gusto kita. Sujin, tiyahin ang turing ko sa'yo. Igagalang kita tulad ng aking ina. Ikaw. Dahil ba sa 2,000 taon ang tanda ko sa'yo? Ngunit, ang babaeng iyong pakakasalan na si Baichen na dakilang immortal ay mas matanda sa'yo ng 10,000 taon. Yawa! Hindi ko yun dapat sinabi. Batid ko na wala kang magagawa. At sa ikapapayapan ng Chinshu. Nagkakamali ka ng akala.
Kailangan ko nang magpakasal, maging sino pa yun. Kung kaya mong maging tulad ni Bai Chen, maaari kitang pakasalan. Sujin, bakit mo kailangang lumuhod sa harap ko? Sa makalangit na palasyo, ang tanging may karapatan na magkasal kay Yewa ay ang makalangit na emperador. Makikiusap ako sa kanya. Sujin, ako ay may kailangang sabihin sa'yo. Kamahalan, Ako ang siyang nagpalaki sa'yo. Batid ko ang nararamdaman mo kay Yewa. Batid ko rin na kapag pinakasalan mo si Yewa, magiging matapat ka sa kanya at aalagaan siya. Ngunit, yon ay isang kahilingan lamang. Ang emperador at ama ni Yewa ay umaasa sa kanya. Ang babaeng maaaring ikasal kay Yewa ay dapat na mula sa kilalang angkan. Naiintindihan mo? ang ibig niyong sabihin, ang pagiging prinsesa ko ay tawag lamang. Wala akong angkan o pamilya. Wala rin akong mga magulang. Wala akong karapatan na ikasal sa kanya. Tama ba? Tama ka. Pinanganak ako sa kilalang angkan. Yun lamang. Sa digmaang yun para sa makalangit na tribo. Para lamang. Tama ka. Ang iyong buong angkan, inialay ang kanilang buhay para sa makalangit na tribo. Kaya ka naging prinsesa. Kung si Yewa ay nais ka, marahil mayroon kang pag-asa. Ngunit wala, Sujin. Bakit ba labis ka na umaasa? Humanap ka ng pakikitunguhan ka na maayos. Aray, halos mamatay ako sa pagkakagulat. Alam niyo, mas malakas kesa sa iyo ang gintong leon. Gintong leon? Ang gintong leon mula sa gubot ng daigdig ng kaluluwa? Hay, napakalakas nga niya. Tanging isang dakilang immortal ang makakapigil sa kanya. Dakilang immortal. Maaari niyo na po bang itigil yan? Hindi ko alam kung kailan ako aangat. Tama ka. Siya nga pala. Ano ang iyong dahilan at pinatawag mo kong muli? Sabi ng emperador, gagamitin mo ang iyong kapangyarihan gamit ang batingaw na binigay niya kapag may kakaibang naganap. Tanda mo ba? Hindi ko yun makakalimutan. Nagbago ang isip ng emperador. Sabi niya, gamitin mo na lang tong flauta. Iyan? Hindi ka naniniwala? Bakit hindi ako maniniwala? Pumunta kayo rito ng emperador. Nakita yun ang dalawa kong mga mata. Ngunit, itong batingaw... Ibigay mo lang sa akin. Sige, ingatan mo ha. Ako ay aalis na. Nga pala, kaarawan ng aking tiyahin. Kamahalan, maawa po kayo. Maawa kayo, kamahalan. Kamahalan! Maawa? Batid mo na
Kikitling ko ang iyong buhay? Ang dahilan kaya ikaw ang aking pinili sa lahat ng mga taga-silbi ay dahil may pagkakapareho ang ating mukha upang ikaw na ang magsilbi sa kamahalan. Ngunit tinapon mo ang gamot para hindi ka magdalang tao at pinagbuntis ang anak niya. Isa ka lamang taga-silbi at isisilang mo ang isang maharlikang anak? Kamahalan, hindi ako yun. Kung hindi siya, nais niya na mag-aanak. 3 buwan na kaming nagsisiping, ngunit walang tanda ng pagbubuntis. Kaya tumawag siya ng isang babaylan upang malaman kung uminom ako ng gamot. Totoo, ang kamahalan, sinabi niya na Tumahimik ka! Kamahalan, lumabag ako sa iyong kalooban. Maawa ka, kamahalan! Maawa? Kung hindi ka nagdadalang tao, maaari na hayaan pa kitang mabuhay. Pero ngayong nagdadalang tao ang isang taga-silbi, paano ko yun palalagpasin? Nais mo ba ang kamahalan ay mapahiya sa buong mundo? Kamahalan! Takpin niyo siya! Tapusin niyo ngayong gabi! Apa! Jenny! Mamamatay ka rin! Naging matapat ako sa'yo at gagawin mo ito! Tinawag mo akong tagapagsilbi dahil lang hindi mo nagagawa na mabuntis! Naiinggit ka dahil nabuntis ako sa loob ng 3 buwan na kasama ang kamahalan! Mabuti nga sa'yo! Yan ang kapalit! Ganti sa pagtataksil mo sa Jinju! At pati na rin sa makalangit na tribo! Ipakikita ko sa'yo kung paano mamatay sa karumal-dumal na paraan! Itapon niyo siya sa Artiko at ipakain sa mga lobo! Jenny! Umanda ka sa iyong kamatayan! Sa karumal-dumal na paraan! Tia! Tia! Aba, bumalik ka na pala. Bumalik ako upang ipagdiwang ang inyong kaarawan. Naway patuloy kayong maging pinakamaganda sa buong daigdig. Nagagalak ba kayong marinig iyon? Oo naman. Hindi kayo nagbabago? Matandang walang galang. Anong matanda? Mananatili ka munang isang soro. Mukhang bagay sa'yo ah. Kahit hindi ko alam kung saan galing. Saan ka pupunta, Tia? Balot dati ang bundok yun ng banal na ambon. Sinasamba ng mga Diyos.
Paano to humantong sa ganito? Kung gayon, ito ang maalamat na bundok ng Kunlun. Simula ngayon, susundin niyo na si Moyen ng bundok Kunlun, Diyos ng Digmaan, bilang ikalabing-anim na alagad sila. Masusunod, Guro. At ikalabing-pitong alagad si Yin. Salamat, Guro. Guro! Ito'y aking pagsubok sa ilalim ng langit! Lingyo! Lingyo! Maghintay ka. Dumaan ako sa gubat ng peach blossoms. Kumuha ako ng 3 busi ng alak na ginawa ni Tsuyan. Guro, ba't mo pala ako dinalhan ng alak? Bukas ang iyong kaarawan, hindi ba? Pumunta siya rito ng ganitong oras upang uminom? Munting bata, sinundan mo ako. Nagandahan ka ba sa pinakasagradong lugar ng makalangit na tribo? Ako ay pupunta sa malayo. Ang bagay na ito ay mayroong kapangyarihan. Hanggang ngayon ako lamang nakakaalam. Kung ako ay mamamatay, malalagay sa panganib ang daigdig. Bigay ni Emperador Donghua ang batingaw na ito. Alam ko mula nang makita ko. Kung paano mo nakuha itong batingaw, tatanungin kita kung ako ay makakabalik ng buhay. Ano ang ibig niyong sabihin? Saan kayo pupunta, Tia? Nais mo sigurong malaman kung saan ako pupunta. Kailangan mong malaman na hindi ko yun sasabihin. Kahit kanino man. Tatlong araw ka rito. Pagkatapos nun, mababasag ang kapangyarihang panangga. Tutunog ang batingaw. At darating ang emperador. Tulog na. Oras na para masira ang selyo. Immortal, magtago ka na lamang. Taon na ang nagkalat na kaluluwa ni Moyen.
libong taon lang ako kayang ikulong. Chin-san, sa tingin mo malaya ka na pagkatapos noon? Kahit wala na ang aking guro, tinuro niya sa akin kung paano ka ikulong. Itataya ko rin ang aking buhay para ikulong ka ng ganong katagal. Kung ganon, alagad ka ni Moyen. At sino ka naman? Emperatriz ng Chinsu, si Bai Chen. Kilala rin noon na si Sien. Kulang lotus na ako. Nais mo kong ikulong? Tunay kong buhay si Moyen! Nais kong mawala ang ganun, kapangyarihan at mabubuhay ka nang nahihirapan sa matandang edad, may karamdaman at kamatayan sa daigdig ng mga mortal. Malilimutan mo kung sino ka. May mga bakas na nagising si Ching Sang kahapon. Ngunit bakit tahimik ngayon? Isa pong pagbati, Emperador. Bakit ganyan ang itsura mo? Emperador, noong bukal liwayway, mayroon pong paggalaw ang batingaw ng Dongwang. Ngunit noong pumunta ako upang aking tingnan, pinaalis ako bigla ng isang napakagandang ginang. Napakagandang ginang? Siyang tunay. Yun ba yung binibini na kasama ko dito kahapon? Hindi po. Hindi? Sino kaya yun? Siya nga pala. Yung binibining kasama ninyo kahapon, ibinigay itong plauta, kapalit ng batingaw na binigay ninyo sa akin. Ano? Tulog na naman ang batingaw ng Donghuang. Sa palagay ko'y walang magaganap. Akin na ang plauta. Opo. Alis na po ako. Kanino tong abaniko? Itatago ko na lang muna. Nasaan ako? Nasaan ang aking pamilya? Dito ba nakatira ang amo mo?